Di nga ako makatulog ngayong hapon. Ang ingay kasi ng mga naglalato-lato sa labas. Kaya manunood na muna ako. Mamayang gabi na lang ulit ako matutulog. Nandito rin pala si ate sa may sala. Nanonood siya ng abot kamay na pangarap. Magigiganti na daw si Lynette kapag pala nanonood kami dito. Salitan din kami kapag may bumibili. Namalengke din kasi si mama. Kaya kami din yung nagtitinda. Gusto sana namin isara yung tindahan. Kaso baka palayasin kami ni mama dito sa bahay. Wala rin palang dayaan kapag may bumibili. Salitan talaga kami magkapatid. Ewan ko ba, yung ibang nabili dito shy type. Tumabas na muna pala ako para bumili ng merienda. At paglabas ko nga, eto na yung mga naglalaro ng mga lato-lato. Eto rin yung dahilan bakit di na ako nakakatulog ng hapon. At eto na rin pala yung gumigising sa akin tuwing umaga. Yung pagpukpok ng mga lato-lato. Dito na pala ako kay Ate Melanie. Order nga ako ng burger. Tapos nanghingi na rin ako ng makopa. Marami na din kasi yung bunga. Ako na mag-aani. Kahit hindi naman ako yung nagtanim. Chot! Matagal na din pala ako hindi nakakakain ng makopa. Bata pa yata ako nun. Kasi dito rin ako kumukuha nung bata pa ako. Pero ngayon matanda na. Pagkatapos ko nga makapag-order ng hamburger, tsaka makakuha ng makopa, pumunta na ako sa sala para makanood na din. Unang kagat pa nga lang na kinakain ko, natingin na si ate. Sabi niya kasi ayaw niya ng burger. Tapos ngayon kakagat siya. Sabi ko nga sa kanya dyan, ditak mo metong mong kinis. Shoot! Di na nga namin maintindihan yung pinapanood namin. Sobrang ingay ng mga naglalato-lato sa labas. Eto pa, mukhang may tournament pa sila. Pagkarating nga nila mama, sabi ko kay ate, punta muna kami sa mall para makapagpalamig. Para kahit papano, hindi ko muna marinig yung tunog ng lato-lato. Pagkarating ko nga dito sa San Fernando, yung pagpukpok pa rin ng lato-lato yung naririnig ko. Nakakaldag pa nga tong batang to. Parang gusto ko tuloy gupitin yung tali ng lato-lato niya. Charot! Baka umiyak. Magsumbong pa sa nanay. Habang naglalakad pa nga ako dito, napansin ko si ate nagtatatalon. Sabi niya, wait lang, kukunin daw niya yung cellphone niya. Sabi ko naman sa kanya, sige lang, ako na muna magbabantay. Pagkatapos nga makapagpa-picture ni ate, umalis na din ako. Bala ko din kasing pumunta sa simbahan. Wala namang misa ngayon, pero bala ko na ding daanan. Ang dami kasing blessings na dumadating sa akin ngayon. Kaya diretso muna ako simbahan. Habang tumatawid nga ako, naririnig ko na naman yung tunog ng lato-lato. Nakakalak na rogo yung balugbog ko sa tunog ng lato-lato. Simula pala nung nahuli ako, na nag-jaywalking dito sa San Fernando, natuto na akong tumawid sa tamang daan. Dati kasi lakad lang ako ng lakad kahit saan. Muntikan pa akong pinawalis ni kuya nun. Di ko nakikwento yung nangyari nun. Kasi andito na ako sa simbahan. Kapag pala nadaan ako dito sa San Fernando, pag may oras pa ako, lagi akong dumadaan dito. Lalo na nung nag-aaral pa ako. Medyo malapit lang kasi yung school namin dito. Tsaka nadadaanan ko na din. At pagkatapos ko nga makapagpasalamat, diretso na ako sa mall para makapamili na rin. Pagkalabas ko nga ng simbahan, yung mga bata naglalato-lato na naman. Share ko na pala sa inyo yung buong araw ko naririnig. Di wari makakaklak yung balugbog mo kung ganyan yung buong araw mong maririnig. Kaya dumiretso na ako dito sa mall. Siguro naman dito wala na naglalaro ng lato-lato. Kasi kung meron pa, uuwi na ako sa totoo kong bahay. Sa Japan. Chawot! Ayaw na yata akong tigilan ng mga naglalaro ng lato-lato. Kasi kahit sa loob ng mall may naglalaro. Di ko na alam kung saan ako pupunta. Shoutout ko na din pala sila. Akala ko nga maglalato-lato din sila. Charot! Nagumpisa na pala akong bumili ng bibilhin ko. Yung mga pipiliin ko pala ngayon, halos mga damit na pang araw-araw. Sa totoo lang, konti lang talaga yung damit na ginagamit kong pang araw-araw. Halos mga polo kasing sinusuot ko. Yung ginagawa kong vlog a day in my life, kailangan pang bahay lang. Kailangan naman magpolo ako sa loob ng bahay. Charot! Kumuha na din pala ako ng underwear. Kasi lagi nawawala yung underwear ko. Binili ko na din pala si mama. At saka yung mga ibang pinili ko, hindi para sa akin yan. Para sa mga kuya ko. At saka kay papa. Yung para sa akin lang dyan, yung nanonood. Charot! Pagkatapos ko nga makapagsukat, binayaran ko na sa cashier. Binigyan niya nga ako ng receipt dyan. Pumunta daw ako sa customer service. Kasi may coupon daw ako na marireceive. Kilala pa nga nila ako dito. Kaya nag-hi na lang ako sa kanila. Ito na pala yung binigay nila sa akin. 100 pesos gift check. Ilagyan na din nilang pangalan yung card ko. Pumunta na muna pala ako dito para tumambay na muna bago ako umuwi. At saka nagugutom na din ako. Kailangan ko na din pakainin yung mga bulati ko na nasa tiyan. Habang naglalakad nga ako dito, naririnig ko na naman sila. Hindi ko na alam kung anong nangyari sa buong araw ko. Malapit na yata ako mabaliw sa tunog ng lato-lato. Charot! Umorder na muna pala ako kasi nagugutom na ako. Binili ko na din yung mga naglalaro ng lato-lato para sa susunod lakasan pa nila. Ayun lang. Bye-bye! Maaga nga ako ginising ni ate. Edit na daw ako ng vlog. Kasi magtatatlong araw na wala pa akong na-upload. Namimiss mo na daw ako. Charot! Dito na pala ako sa sopa natulog. Kasi sasamahan namin mamamalengke ng laruan si mama. Naubos na daw kasi yung paninda niya. Kaya pupunta kami ngayon ng Divisoria. At ngayon ko lang pala napansin yung short ko para rin ako may suot na diaper. Charot! Binilisan ko na nga yung pagtutupi. Kasi halos sila nakaligo na. Pero mabilis lang ako kumilos. 5 minutes lang tapos na ako. Mamaya na lang din ako maliligo pag uwi ko. Naligo naman ako nung isang araw. Baka kasi pag pinakabango ko
doon, bigla nila akong hinold up. Charot! Pagkatapos ko nga makapaghilamos, dumiretso na kaagad ako sa kwarto para makapagpalit na. Di ko na pala masyadong pinaka-forma, baka kasi hindi kami makatawad mamaya. Charot! Heto na pala si mama, handang-handa na. Pinagluto din pala nila si tita kanina. Kaya pagtapos namin mamaya mamamalengke, dadaanan namin mamaya si tita sa may top. Ginagawa din pala yung daan dito sa amin, kaya nakikipark na muna kami. Nauna na pala kami sa daanan, kasi may inasikaso pa si mama. Kinakabahan nga si ate, kasi ako daw yung magdadrive. Heto na din pala si mama, dumating na din. At nakipagmarites pa nga sa dumadaan kahit late na kami. Charot! Pero charot lang din yung ako yung magdadrive. Di pa ako pwede magdrive sa Manila, kasi di ko pa masyadong kabisado yung daan doon. Si papa na muna magdadrive. Sa ilang oras nga na pagbabiyahe, andito na kami sa may Divisoria. Medyo matagal na din nung nakapunta ako dito. Dati kasing pumunta ako dito, yung mga naririnig ko, yung 10-10, 20-30. Pero ngayon, kabilaan yung mga naglalaro ng mga lato-lato. Kaya kung pupunta ka ngayon dito, yung tunog ng lato-lato yung maririnig mo. Habang naglalakad pa nga ako dito, meron ako nakita dalawang plastic. Kukunin ko sana. Kaso naalala ko, nag-video pala ako. Charot! Shoutout ko na rin pala tong apat. Hinabol daw nila ako kanina, kahit ang bilis ko daw maglakad. Habang nagtitingin pa nga kami ng mga laruan, daanan din namin yung sikat na shake, yung dragon fruit shake. Mukha nga siyang masarap. Kaso nga lang, hindi pa kami nakakapag-almusal. At saka kailangan muna namin puntahan yung mga dapat namin bilhin. Una nga namin pinuntahan, etong mga nagtitinda ng mga gamis. Natuwa nga ako kay ate dito, kasi kanina pa kami namimili. Ngayon lang daw niya ako nakilala. Nakakatuwa nga siya habang nagtitinda, kasi kinakausap niya ako ng nakatalikod. Nahihiya daw siya. Bahala ka dyan ate, kapag hindi ka humarap dito, sa susunod ibubulsa ko na yung M&M. Charot! Eto na pala yung mga napamili namin dito. Pinahatid na din namin kay kuya, kaya si papa diretso na ng parking. Kami naman susulitin na namin pagpunta dito. Nagiwalay pala kami ni na mama. Kami naman ni ate, dumiretso kami dito sa mga nagtitinda ng school supplies. Naubusan na din daw kasi siya ng mga stocks. At saka mamimili din daw siya yung mga hinahanap ng mga customer niya, tulad ng mga ganito, mga kwentong pambata. Meron pa nga kami nakita dito, iba't ibang kulay ng mga chok. Pagkatapos nga namin makapamili dito, lumipat kami sa kabilang tindahan. Dito din kasi lahat yung kailangan namin bilhin. Pagkatapos nga namin makapamili, nilista na muna namin kay ate, kasi babalikan din namin mamaya. Shoutout na din pala kay kuya. Gusto daw niya maglaro sa computer shop, kaso wala na talaga yung Ross. Wala na yatang pag-asang bumalik yon. Pinuntahan na pala namin si mama dito. Dito kasi siya namimili ng mga laruan, yung mga ginagawa kong content dati, yung mga pang 90s na laruan. Halos kompleto nga yung mga laruan dito. Heto nga, may iba't ibang design pa ng mga turumpo. At saka halos na mga nadadaanan ko dito, meron silang dalang lato-lato. Papunta pala kami kung saan namimili ng mga laruan si mama. At kada nga tindahan na pinupuntahan namin, lahat sila naglalaro ng lato-lato. Kaya pagpunta mo talaga dito, hanggang sa makaalis ka, tunog ng lato-lato yung maririnig mo. Meron din pala sila dito, yung lumilipad na laruan. At saka yung glitters na pwede mong gawing kwintas. Meron din silang Pokemon. Charot! Pokemon pala yon. Yung Pogs na nilalaro. Meron din silang Holen. At saka yung Sipa. Upgraded nga yung lato-lato nila dito kasi nailaw. Kailangan mo lang siyang pukpukin para umilaw. Kaso nga lang, bukas din daw hindi na umiilaw. Charot! Pagkatapos nga namin makapamili ng laruan, pupuntahan na namin yung napamili namin kanina, doon sa nagtitinda ng school supplies. Pagkarating nga namin dito, binabalot na ni kuya. At saka siya na rin maghahatid sa amin papunta sa parking. At nasa 4 na oras din yata kami namamalengke bago kami matapos. At pagkatapos nga namin makapamalengke, diretso na muna kami dito kay tita para makapagpahinga na din. At saka para mabigay ni mama yung niluto niya kanina. Si tita pala kapatid ni mama, kaya lagi rin kami nandito kapag may mga ganap ako sa Manila. At pagkarating nga namin dito sa loob, dito ko palang din naramdaman yung gutom, kaya kakain na muna ako. Ayun lang. Bye-bye! Nagpatulong nga sa akin pumunta si ate sa San Fernando. Mamimili daw siya ng panghanda kasi magbe-birthday na daw siya. Sana all birthday. Charot! Sa Miyerkules pa pala yung birthday ni ate. In advance lang niya. Kasi wala kami sa Miyerkules dito. Yung palang kasama na yung magsi-celebrate. Yung mga customer sa computer shop. Nilaan din namin ng gantong araw kasi wala silang pasok. Dito din pala kami madalas dumaan sa may shortcut. Kasi nga shortcut yung daan. Charot! Pagkasakay nga namin ng minibus, standing ulit kami. Kasi ang dami na namang pasahero. Pagkarating nga namin sa San Fernando, sabi ko kay ate, pupunta muna ako ng bangko. Tapos siya naman, diretso na siya sa may grocery store. Nagtatanong pa nga siya ng una, bakit daw ako diretso ng bangko? Sabi ko naman sa kanya, may bibilhin lang ako. Pero wala naman talaga akong bibilhin. Pagkarating ko nga sa bangko, agad na akong kumuha ng number. Habang naghihintay pa nga ako dito, meron akong nakitang isang follower. Di daw niya dala yung cellphone niya. Kaya sabi ko, sama na lang siya sa vlog. At nang ilang minuto na kayo nakalipas, tinawag na din ako sa counter. Eto palang winidraw kong pera. Eto na din yung ibibigay kong regalo kay ate. Di ko kasi alam kung anong ibibigay ko sa kanya. Pero ilang araw ko din pinag-isipan to. Kaya alam ko magugustuhan niya to. Dumiretso na muna pala ako sa 3rd floor kasi bibili ako ng bag na maliit. Kung ano nga yung una ko nakita dito, yan na yung kinuha ko. Di rin kasi ako marunong mamili ng design sa mga bag, kaya ito na yung kinuha ko kasi mukha namang aesthetic. At saka binilisan ko na lang din kasi baka maghintay yun sa supermarket. Pagkatapos ko nga mabili tong bag, dumiretso na din ako dito sa may customer service. Bahala ko din kasing ipabalot tong bag para maganda siyang i-unbox mamaya.
Tinanggal ko na muna pala yung mga laman na nasa loob para pagbukas niya mamaya, yung pera lang yung makikita niya. First time ko lang palang gagawin sa kanya to. Dati kasi siya yung lagi nagbibigay sa akin, lalo na nung nag-aaral pa ako. Pagkatapos ko nga maayos yung bag, pinabalot ko na din kagad kay ate. Binilisan ko na lang yung paglalakad ko dito kasi baka maghintay yun sa supermarket. Pagkarating ko nga dito, naabutan ko pa siya nagbabayad. Hintay ko nga siya matapos magbayad bago ko binigay yung regalo. Sabi ko sa kanya, mamaya niya nabuksan. Pagkabigay ko nga sa kanya ng regalo, dumiretso na kami kagad sa nagtitinda ng cake. Nalagay ko na from Charot kasi Charot naman yung tawag niyo sa akin. Charot! Pagkatapos nga namin makabili ng cake, dumiretso na kami dito sa food court. Pati ba naman dito ay standing kami. Charot! Heto lang din kasi bakanting table. Pagbukas nga niya doon sa paper bag, akala niya bag lang yung binigay ko sa kanya. Kaya naghahanap pa siya sa loob ng paper bag. Sabi ko naman sa kanya dyan, buksan niya yung sa loob, baka meron pa. At saka sabi ko sa kanya dyan, merong bato na nakalagay sa loob. Charot! Dito ko na pina-unbox sa loob ng mall. Baka kasi pag uwi namin, wala nang laman sa loob. Ako yung masusurprise nun. Charot! Di nga siya makapaniwala nung una. Akala niya pinagluloko ko siya. Pero deserve niya naman yan mga guys. Siya din kasi lagi sumusuporta sa akin kapag gumagawa ko ng vlog. Siya din yung unang naniwala sa akin. Nadarami yung mga followers ko. Pagkatapos nga nun, nagyakap kami dito. Kunwari hindi kami nag-aaway ng magkapatid. Charot! Pero na-realize namin, ang dami palang kumakain dito. Baka sabihin nila, nababalo na kaming dalawang magkapatid. Binilisan na nga lang namin kumain dito. Baka kasi naghihintay na yung mga bata na naglalaro sa computer shop. Pagka uwi nga namin, busy lahat sila sa paglalaro. Eto pala si Ken tsaka si Butoy. Pagkatapos ko nga mabisita yung shop, dumiretso na ako dito sa loob ng bahay. Naligo na ako kasi sobrang init sa labas. Ayan pala yung mga ipapakain namin sa mga bata. Hulaan nyo na lang iluluto ko. Yung makahula nito, bibigyan ko ng spaghetti. Chowot! Inuna ko na muna palambutin yung pasta. Tapos nagpainit na din ako ng mantika. Aba nagpapainit pa ako ng mantika, nagmarinate na ako dito ng manok. Sila din pala nag-request dito. Gusto daw kasi nila ng piniritong chicken. At saka syempre yung favorite na lahat, yung spaghetti. Ayaw daw kasi nila ng pansit. Gumawa na din pala ako kanina ng pangcoat sa mga manok. Tapos shake ko na bago ko sila iprito. Paborito ko pala tong chicken. Kahit ganito yung araw-araw na ulam ko, di ako magsasawa. Pagkatapos ko nga magprito ng mga manok, gisa na din ako ng bawang tsaka sibuyas. Yung gagawin ko pala dito, yung magiging sauce ng pasta. First time ko nga din pala magluto ng madami. Dati kasi kapag nagluluto ako ng spaghetti, 1 kilo lang yung niluluto ko. Kaya sana masarap tong gagawin ko. Habang gumagawa ako ng sauce, yung mga bata may mga dala ng bulaklak. Pinagpipitas pa yata yan sa kapitbahay. Naglagay na din pala ako ng condense kasi mas gusto ng mga bata yung matamis. Pagkatapos nga magawa ng sauce, hinalo ko na kagad siya sa pasta para magmukha na siyang spaghetti. Sa mga nakahula pala nung iluluto ko, meron ka ring isang ganito. Papadala ko na lang sa bahay nyo. Charot! Pagkatapos nga namin maayos yon, sabi ko kay ate, mag-acting siya dito na dadalan ko ng cake. Kunwari hindi niya alam. Buti na lang best actress tong ate ko. Charot! Happy birthday ate! Alam mo na yung message ko sa'yo. Nakakayang sabihin dito sa vlog. Charot! Siya din pala yung kasama ko sa pag-iisip ng mga content. Pero dito sa content na to, ako lang mag-isa nag-isip dito. Siya din yung lagi nagvi-video sa akin. Simula nang gumawa ako ng TikTok. Ayun lang. Ay di pa pala tapos. Mamaya na ako magbababay. Ang sweet nga ng mga bata dito. Meron pa silang pabulaklak. Dati nga hindi ko kilala yung mga bata dito sa amin. Di rin kasi kami naglalabas. Pero nung nagkaroon ng piso net, dating tahimik dito sa bahay. Ngayon sobrang ingay na. Ito nga yung pangalawa nilang bahay. Nung kalagitnaan nga ng pandemic, halos dito na sila nakatira. Nag-uunahan pa nga sila nun. Nung dalawa pa lang yung computer. Sabi nga nila dyan, para din daw sila nag-Christmas party sa school. Ayun lang. Bye-bye!